Hello guys, Mundo ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, maglilinis tayo ng ating filter ng ating Miosol i125. So itong ginagawa natin guys, hindi po talaga siya advisable. Pero minsan kasi nauubusan tayo ng pera, tapos minsan wala ding available sa Yamaha mismo ng ganito. So wala tayong pamalit. So no choice tayo, ang gagawin natin pag hindi natin ito linisan, balik na lang natin, bubugahan lang natin. So ngayon, kaya natin ito ginagawa para maski papano, mayroon tayong abang na malinis na air filter. Ang una kong ginagawa guys, ito tinatanggal ko to. Itong bakal na to, kasi pag ibababad natin to sa sabon mamaya, baka kakalawangin siya, so pangit yung maging resulta. So gamit lang tayo ng cutter. Tapos yung plastic guys na pinagtanggalan natin, itong nasa ibabaw, wag natin itapon, ibabalik din natin, ididikit niya mamaya ito mga to, kasi ito yung plastic na kaparehas niya. So ibig sabihin mas madikit silang dalawa pag ginamit natin. Sa mga eksperto mismo, bawal po talaga itong ginagawa natin. Pero mas mainam to guys kaysa ginagawa ng iba yung sponge na ginagamit nila. Naku po, wala pong yun talaga, hindi talaga maganda yun, kasi unang-una ang trabaho ng air filter, sinasala niya yung microdust na tinatawag. So pag sinabing microdust, sobrang pino nun, sobrang pino na alikabok yung sinasala niya. Tapos yung gagamitin natin, yung kulay green na Scotch Brite pa yun, anong masasala niya nun, sobrang laki ng mga butas nun guys. So ano yun tawag dito, makakalusot yung alikabok papunta sa makina natin. Pag mangyari yon, ang mangyayari doon, madaling iitim ang ating langis unang-una. At dahil maitim yung ating langis, tendency noon madaling masira yung makina natin, yung mga bearing, yung mga kasi nga mayroong nakapasok na microdust. Kasi yung microdust guys, sobrang pino nun, magsisilbing parang yun guys, para siyang liha, pulbo na parang liha. So gagasgasin niya yung mga parts natin sa loob pag walang filter. Yun ang trabaho ng air filter guys. Yun lang din, ang air filter minsan cause din siya ng pagka-choke ng ating ng ating makina. Yung minsan namamatay guys pag sobrang dumi na. Naka-experience na ako nun. Sobrang dumi na ng ko. Ito ata yun. Nakalimutan ko na hindi ko pala siya napalitan kasi naubusan niya ng stock dun sa Yamaha mismo. So ayan na. Gagawin natin sa isa, ganun lang din to. Tatanggalin natin to. Tapos ibababad natin siya sa sabon. So yan guys, itong ganitong proseso guys, ginagamit na to ng airpods ko noon way back 1990 hanggang 2000, kasi yung jeep namin walang mapagbilhan ng air filter. So ang advice sa kanya ng yung shop doon, ibabad mo na lang sa tide, tapos para matanggal yung mga langis-langis. Pwede na yan kaysa wala kang magamit. So yun ang ginawa ni AirPods ko. Tapos minsan may available na nabibili, ayun, pinagsa-swap niya. Parang ganito din ang ginagawa ni AirPods ko noon, na mayroon siyang dalawang spare. Tapos pag magpapalit siya, magtatanong muna siya kung may available. Pag walang available, iba kakabit niya itong nilinis niya. So ganun ang gagawin natin guys, gagayahin lang natin si AirPods noon. Tara, ibababad muna natin siya ng sabon. So ayan guys, sasabunin lang natin. Kung mayroon kayong degreaser guys, mas maganda kasi yung grasa yung nandito eh. Ganyan lang. Kaganyan-ganyan lang natin sila. Ayan.
ang ano nito guys, ginaganito natin para matanggal yung pinaka madumi. Tapos babanlawan natin, tapos lalagyan ulit ng sabon, tapos gaganituhin. Tapos siguro pangatlo, ibibilad na natin siya sa araw na may tubig. Nababad siya sa tubig guys. Kumbaga, ginabad natin sila sa sabon. Ayan o. Ganyan karami yung tubig guys. Kulay brown na. Ulitin ko yung iba dyan, baka di kayo narinig sa umpisa kong sinasabi. Ginagawa lang natin to guys para may backup tayo. Kasi yun nga, minsan maubusan tayo ng pera. Minsan wala ring available na stock sa Yamaha mismo. So, kung may pera naman kayo, mas maganda mag-spare kayo ng ano guys sa bahay ng ganito na hindi pa gamit. Kasi ito talaga, ano talaga to, kailangan natin to i-maintain talaga na malinis palagi yung air filter natin. Kasi malaking bagay to sa performance ng ating motor. Pag marumi to, hirap tumakbo, minsan namamatay. Parang makunat sa patakbuhin. Ayan. Banlawan uli. Tapos lagyan ulit ng sabon. So ganun lang proseso guys, paulit-ulit lang, sabay ibababad natin. So ayan guys, after natin masabunan ng Tide ng 2 beses, bababad natin siya. So tingnan niyo naman, medyo malinis na talaga. Mayroon na lang konti-konti. Pag binabad natin yan guys, ibilad natin ng mas maganda sana buong araw sa araw. Umaga hanggang hapon, tapos basta kamubanlawan, malinis na yan mamaya. Lagay natin ng sabon, maraming sabon yan guys. Mas mayroon tayong kunting degreaser, lalagay na rin natin. Tapos zone drops na rin, pambabad. So, tingnan natin. Basta i-ano natin yung tubig guys, na lalagpas siya dito sa dito sa filter natin yung tubig. So, ayun guys, babad na natin siya. Ang oras nga pala ngayon is 12:00. So, kulang, lagyan lang natin ng counterweight to guys, para mabaon siya, kagaya nito na lumulutang. So ganyan dapat yan. So kulang tayo ng isang bato. So mamaya sigurong hapon na saka natin siya babanlawan uli. So ayan mga kamundo ko, after isang buong araw talaga mahigit to na nakababad. Ayan na siya guys. Pagkatapos nito ibibilad na natin to. So, yung pagbanlaw nito, ginagawa ko ganito lang. Ayan, ito yung isa. Ayan, halos na rin. Ito sa na lang to guys, sa personal wala na to. Wala, meron pa kunting-kunti na lang. Tapos, binabrush ko siya. Gamit to. Yung brush ko, esensya na isa lang yung kamay natin. Dalawa lang pala. Isa lang yung kamay natin kasi ginagamit natin sa paghawak ng camera. So ginaganyan ko lang dahan-dahan. Huwag ganong malakas guys, para hindi magiging buwagkag yung natin, yung filter natin. Kumbaga ibabaw lang talaga. Ayan, tapos after natin na nilaban, binabad, binilad, pinatuyo, ito na siya ngayon. So ibabalik na natin yung pinaka screen nya. So ito pala yung itsura nya guys. Sobrang linis na rin, diba?
Ulitin ko, hindi po ito advisable guys, pero hindi ibig sabihin na hindi na talaga pwede gawin. Kasi para sa akin, kung papipiliin ako yung nilalagay na Scotch Brite dun sa filter natin, mas maganda na to guys. Plus natin na plastic guys, dati dito sa ating ay babalik din natin siya. Tapos may na rin tayo ng konting glue stick. Tapos kaya pala natin to binaklas guys, kasi gusto ko malinis talaga yung kabilang side. Kasi kung nakatakip, paano mo malilinisan to? Mahirapan to. Mahirapan tayo maglinis. At the same time, pag ito binabad natin sa sa sabon, baka kakalawangin din tong natin, ang bakal na screen na to. So kaya tinatanggal talaga natin. Tapos sa pagbalik guys, ilapat nyo lang yung maigi dito, yung butas na at saka yung bilog at saka yung plastic, isushoot nyo lang. Tapos ayan, tapos nangayro tayong soldering iron. Ayan, basta isushoot nyo lang ng maigi yung 4 na butas bago kayo mag-umpisa. Ayan, lagyan na natin ng pabigat. Naman na tayo, stable man natin ang hawakan guys. Gamit lang tayo nitong kasi iinit to eh. Initin lang natin to. Ito guys, ilang beses ko na to ginawa. Alam ko itong isa parang na recondition ko or nalabhan ko na rin tong isa eh. Ulitin ko, hindi to advisable guys, pero mas okay na to pag wala na talaga tayong choice. Kung halimbawa wala tayong budget, walang available o walang mapagbilhan, mas maganda na tong ganito kaysa ibabalik natin yung marumi na air filter natin or maglalagay tayo ng Scotch Brite. Yung Scotch Brite guys, ang lalaking butas nun. Kaya yung mga pinagbaklasan natin, binalik natin. Di tayo kumuha sa mga ganitong plastic, sa ibang plastic, kasi baka hindi sila magkaparehas, baka hindi siya ganun kakapit. Pero yung glue stick guys na ginagamit pag ma-short ako or halimbawa nawala yung isang ganito natin, yung tinanggalan natin, ang glue stick okay din naman, hindi naman siya kumakapit din talaga siya. Tapos ayan, sa kabila naman. So comment lang kayo guys or tanong kayo or suggest kayo dyan sa pwede natin gawin. Pero pinakamabisang gawin guys talaga, para hindi tayo maggaganito, pag bumili tayo ng air filter, gawin na natin dalawa kung may stock. Kumbaga may extra ka na automatic na isa. Kasi minsan talaga hindi natin alam yung yung air filter natin guys. Kung ayan, patapon na ba siya o hindi na kayang linisan or bugahan. Kasi usually pag nasa shop ka tapos walang pamalit, gagawin dyan, bubugahan lang yan guys. Kung mayroon tayong ganito na nilinis na natin, di pwede na natin itong gamitin kaysa ibabalik yung luma natin na marumi pa, na may mga grasa pa, yung parang may mga langis-langis pa. Ito maski pa paano walang langis, yun nga lang hindi na talaga siya ganun ka-epektibo pag brand new, kasi ang trabaho pa naman ng ating air filter is sumasala ng micro dust. Kumbaga sobrang pinong tawag dito, alikabok. Ito yung paglinis natin nito, syempre yung filtration capability niya, hindi na siya ganun ka efficient sa trabaho niya, kasi nilinis na natin posibleng di natin nakikita, pero mas malaki na yung butas niya ngayon. Kumbaga hindi na siya ganun ka pino magsala ng alikabok.
Pero yun nga, kaysa wala, mas maganda na to. Yun na lang palagi ang sasabihin ko. Kasi nung nakaraan, nag-short ako ng budget. No choice din ako, naglinis din ako nito. Isang beses naman may budget ako, pero pagpunta ko naman sa Yamaha mismo, wala silang stock. So, no choice ako, nilinis ko rin. Ganun lang, kaya kung may stock yung Yamaha mismo, bumili ka na ng dalawa guys. O tatlo kung may budget ka talaga. Kasi minsan talaga, nauubusan talaga sila ng ganitong ano. Nagkakaubusan to kasi ano to eh. Madalas talaga pinapalitan. So, yan, linisin lang natin konti. Ayan, tapos na yung ano natin guys. Meron na tayong pang ano. Tapos ito ipa-polish lang natin mamaya sa off cam kasi medyo mahirap yung position ko. Basta linisin lang natin yan guys. Kung may sobra, pwede mo rin gamitin tong copper. Pag may halimbawa may sobra, ganun mo lang siya, linisin mo lang. Ganun lang. Dito may sobra ito. O, ganun na siya malinis na siya tingnan. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Mundo Ko Vlogs nga pala. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.